So good morning to everyone who's joining us today. Salamat po na you're taking time para sa discussion natin. Yung objective ng ating lecture today is sana makabigay kami ng kaalaman at ng mga strategies sa inyo para mas lumawak pa at lumalim pa yung pagkaintindi natin ng psychological, emotional, and behavioral functioning ng mga batang may autismo. So, briefly lang yung presentation flow para alam nyo din what to expect. I will discuss from the child side, parang how we can understand and help the child with autism. Tapos, I will be passing over the floor to my colleague, si Dr. Ramos, at i-discuss naman niya for the parent side of how we can also help parents understand and help themselves. Kasi ang alam natin, it's a family dynamic, 'di ba? Na kung magtutulong tayo for children to improve, kailangan yung parents din na susuporta. And then we will leave some time for questions and answers afterwards. So first, although maganda na, ang ganda-ganda ng video na napakita kanina, pero let's just review, 'di ba? What is autism? So autism is a neurodevelopmental disorder resulting in differences in the brain. Ang ibig sabihin nito is it's a condition that the child is born with. So nadadiagnose siya usually habang bata pa or lumalabas na yung mga symptoms din habang bata pa. So there are two main criteria for autism, 'di ba? Yung deficit sa socialization and then restricted and repetitive behaviors. Now, yung autism, isa siyang spectrum disorder. So may levels of severity. Yung levels of severity natin ay nadidelineate or naiiba siya based on yung amount of support na kinakailangan ng bata. So that said, there is so much difference in the whole spectrum of the manifestation of symptoms for children with autism. Pero in general, maaari din nating sabihin na children with autism may think differently, they can behave differently, or communicate differently from others, learn or interact differently from their peers. Now, there are multiple causes, possible causes to autism, and yung research is ongoing. Tuloy-tuloy lang na marami pa tayong inaalam and inaaral about this very complex condition. Children with autism also have a higher chance of having co-occurring parang comorbid or other diagnoses like anxiety or depression or ADHD. So the more it becomes very important na pinapag-usapan natin yung ganitong mga discussion points about how to understand the child with autism, not just from behavioral standpoint, not just from psychological, not just from emotional or social, but in totality. And not just in learning or cognition either. Parang ang gusto natin sana is as much as possible, we help each other, we support each other para yung buong whole person nung bata ay iniintindi natin at doon tayo makakatulong. So yung two criteria, di ba, for autism. So may deficits tayo in social communication and social interaction. So ano ibig sabihin nito, di ba? Nahihirapan yung bata na makaintindi ng social cues siguro. Like this could be facial expressions, yung tone of voice, kung binibiro lang ba siya, or baka linoloko na siya, body language na baka sinasabi ng tao is okay lang siya, pero yung body language niya parang hindi naman siya masyadong okay. So yung reading that kind of social cues, and then maaring nahirapan din na alamin kung ano yung tamang reaction or behavior in the moment. Maaring nahirapan yung child na mag-antay, wait for his turn before magsalita siya sa turn-taking conversation, or nahirapan siyang makisabay sa mga conversations, nahirapan mag-share ng interest niya in a proper way, or mag-share ng interest ng classmates niya kung hindi siya interesado doon, or nahirapan mag-express ng emotions. So all of this is very social in nature, of course, and so there's a lot of difficulty in even developing friendships or maintaining or sustaining friendships. Kasama na rin dyan ang play. Paminsan, some children with autism, they have a hard time with imaginative and cooperative play. So with this much difficulties in the social aspect, ang na-expect din natin
is sometimes nagkaka-social anxiety ang mga kids with autism. Pero what's also important for us to note is kung may usually, let's say, yung mga neurotypical child na may social anxiety, ang naiintindihan natin doon is baka natatakot siyang ma-judge or natatakot siyang, for example, na ay ayaw sa kanya ng classmate niya, 'di ba? Or nahihiya siya sa social environment. Pero what studies are showing for a lot of children with autism, yung social anxiety is parang hindi pa nandun. Level 2 pa yon. Yung level 1 social anxiety nila is mismong hindi nila maintindihan yung mismong social situation na papasukan nila. Tapos doon lumalabas yung anxiety na hindi ko naintindihan anong nangyayari, hindi ko naintindihan bakit sila tumatawa, hindi ko naintindihan paano ba ako papasok sa conversation, and all of that can build up a lot of anxiety in the child. Kasi ang social situation is very hard to predict, di ba? Yan ang pinaka parang complicated na situation na pwedeng ituro sa isang tao kasi parang hindi naman siya manualized, di ba? Hindi naman natin alam ano yung mangyayari sa isang situation in school, for example, or sa isang situation sa mall, for example. So it's very hard kasi kids with ASD, sometimes what they need is to make things systematic na pag ito sinabi mo, ibig sabihin ganito. Or pag ito yung ginawa ko, ito yung mangyayari. They do a little better if we can make things systematic for them. Eh hindi naman systematic parati ang social situations, di ba? So ang kaya natin to pino-point out is for us to also keep in mind na if we want to come in para tulungan yung mga batang may autismo, siguro for us to keep in mind din yung knowing how and knowing what to do, napaka-important niya kasi nandoon pa lang hindi siya, parang hindi niya alam yung gagawin niya or hindi niya alam paano gagawin, anong dapat gawin. So as interventionists or as parents or people around the child, baka ang pwede nating maitulong din is turuan muna, parang yung very basics of it. Kaya natin to pinopoint out. Then the second is restricted repetitive behaviors, interests, or activities. Ito yung mga stereotype motor movements, repetitive use of objects, insisting on sameness, routines, fixations on topics, intensity of interest, or reactivity to sensory experiences. So what is also important for us to keep in mind about this is studies are showing yung ang hindi nila yung mga kids with autism, ang hindi nila makontrol is usually yung regulation of the emotional salience of the interest, which means yung parang sobra nilang gusto talaga. Yung parang there's an emotional aspect to why they have to keep talking about the same topic, for example. Or it's so emotional to them na parang may emotional significance to them na gawin yung same thing over and over or do things in a certain way. And so why it's also important for us to talk about kasi yung whole lecture nga natin today is gusto natin intindihin behind the behaviors pa, di ba? Ano ba yung nafe-feel nung bata? Ano ba yung naiisip niya? Para kung tutulong tayo, buong tao ang tutulungan natin, di ba? And so for us to be siguro compassionate na rin to understand that there are some things hindi nila talaga ma-help or ma-control or ma-regulate because it's so significant for them. And so, given na pinapag-usapan natin social situations or yung intensity of their interest, the things that are typical for us day to day in the environment can be very stressful for a child with autism. For example, a social situation can be a stressor na agad because baka stress sila na ma-reject sila by classmates or may stress of maybe being bullied or feeling different or being isolated. So something as typical as going to school can already be a stressor or a stress point. Or very stressful then possibly yung fact na marami tayong rules everywhere we go, di ba? May rules sa school, may rules sa bahay, may rules in society. And rules can sometimes make, well, not just children with autism, but di ba, all of us can make us feel limited sometimes, but especially kung yun nga, very significant for you to do something or to do something in a certain way, pero sinasabi ng rules, hindi pwede. So, stress point din yon. And then, sensory experiences. So, lights, sounds, textures, smell,
again, for maybe a neurotypical child, baka typical experience lang yon. But for a child with autism, that sensory experience can be quite stressful. So given that so much around the child can be stressful, ano ang natural na ma-expect natin? Ang natural na ma-expect natin is magkaka-emotions around that stress situation, di ba? Kahit naman tayo, ilagay ba tayo sa stress situation all the time? Tayo din naman magkaka-heightened emotions, di ba? So, children with autism, um, regardless of their level of severity or kung nasaan sila sa spectrum, they have a range of emotions, right? And so it's, again, parang it's upon us to try and understand ano ba tong mga feelings na nafe-feel niya, ano ba yung mga naiisip niya. So the range of emotions can go from fear to anger, frustration, confusion, sadness, di ba? And there can be many reasons nga. There can be reasons for frustration or for anxiety kasi gustong-gusto kong magka-friends pero hindi ko alam paano. Or hindi ko alam bakit ayaw nila sa akin, eh I'm trying my best naman. So may pwede ring frustrations or anger or hurt, yung parang hindi maka-let go kasi 'di ba? There's this perseverative repetitive restricted quality nga. So sometimes nangyari siguro 5 years ago pero hindi ko pa ma-let go. So yung hurt nandyan pa, 'di ba? Yung anger ko nandyan pa. Or sometimes sa family, kung hindi naintindihan ng siblings, kung bakit ganyan yung behaviors nung kapatid nila, hindi sila nagkakasundo. Sometimes nakaka-hurt din for the child with autism. Bakit hindi ako magkasundo sa kapatid ko or sa daddy ko, yung ganon. Or there could be frustrations or sadness about themselves na bakit hindi ko magawa or hindi ko maintindihan kung alam ko namang hindi dapat, I cannot help it, di ba? So there can be a lot of frustration around that too. So sometimes kasi ang nangyayari, parang nagiging negative cycle siya. So when we have very high, like negative emotions, sometimes lalabas siya sa negative behaviors. Tapos pag lumabas siya sa negative behaviors, nasisita tayo, napapagalitan, magkaka-negative emotions na naman. So parang nagiging full cycle siya of negativity, which syempre ayaw natin mangyari, di ba? So normally, when we see a child, when we first encounter a child, ano yung nakikita natin? Syempre, ang nakita natin is what is behaviorally observable, whether yung behaviors or yung language. Tapos, usually, doon tayo magme-make ng parang interpretation natin or doon tayo magre-react. But what we don't see is their thoughts and their feelings, kung ano yung na-experience nila internally, di ba? Or so we think. Di ba? Kala lang natin na hindi natin nakikita yung thoughts and feelings. Pero sa totoo, nakikita na rin natin. It's through the behaviors. So to understand behaviors, we're actually already trying to understand the thoughts and the feelings. Kasi behaviors are thoughts and feelings manifested. Di ba? As human beings, yung mga behaviors natin, lumalabas siya dahil meron tayong iniisip or meron tayong nafe-feel. So, ang job natin is intindihin natin. Intindihin natin ang behaviors. And more specifically, intindihin natin yung question of why. Bakit itong behavior lumalabas? Or bakit ito yung behavior na ginagawa ng bata? Ano ba yung purpose ng behavior na to? Kaya yung thoughts and feelings that are behind these behaviors, kaya siya nangyayari. Doon natin siyang gustong i-analyze at intindihin para, one, maintindihan natin yung bata, pero also para kung ano man yung ma-decide natin na ita-try natin to change, to change the behavior, parang swak siya. Hindi lang nag-guessing game tayo. Yung sana, kasi naintindihan natin, parang, yan pala yung nangyayari. Kaya ito yung gagawin ko to help the child. Or ito yung gagawin ko para ma-improve pa natin yung behaviors na yan. Okay, so how are we gonna do this? How are we gonna try to understand behaviors and understand the thoughts and feelings behind the behaviors? We're going to learn functional behavioral assessment. So ano ang functional behavioral assessment? It is an exercise that we do, di ba? Tapos it's based on the belief na number one, may purpose ang mga behaviors. Hindi lang yan basta-basta. Hindi lang siya parang random. May punto yan. May goal kung bakit yan yung behavior na ginagawa ng bata.
And hindi lang naman to for children with autism. I mean, this is for all of us, di ba? Pero we can apply it in a situation like this. So it's also based on the belief na ang mga behaviors learned, naaaral yan. So as much as we can learn behaviors, that means we can also maybe unlearn behaviors, we can maybe modify behaviors, we can improve behaviors, kasi nadadaan siya sa learning, sa training. So ang kailangan natin intindihin ay yung purpose ng behavior para pwede natin siyang ma-improve. And so when we talk about functional behavioral assessment, yung parang clue words, clue letters dyan are A, B, and C. So ano ang A, B, and C sa behavioral assessment? So sa English, tinatawag siyang antecedent, tapos behavior, tapos consequence. Ano ang antecedent? Yung antecedent ay yung nangyari before the behavior happened. So what came before the behavior? It could be something in the environment, it could be may nag-trigger, it could be may nangyari na nag-trigger. So it's whatever came before. Tapos yung behavior is yung mismong behavior, kung ano yung ginawa, ano yung nangyari. And then yung consequence, it's what came after. Ano yung nangyari after ginawa nung child yung behavior niya. Pero hindi tayo magsa-stop dyan. So alam na natin ano yung nangyari before, ano yung nangyari na behavior, ano yung nangyari after. Ano yung point ng exercise natin, di ba? Yung point is, para ma-identify natin ano ba yung purpose nitong behavior. So, parang as clues nga, to parang keep it more simplified para mas natatandaan natin, pwede nating isipin there are main three things for why we do things. One is to get something, like to get attention, to get love, to get a reward, di ba? To get friends, maybe. So it's to get something. Another one is to avoid something, to avoid pain, to avoid na mapagalitan tayo, to avoid na mapahiya tayo. Diba? So it's to get or to avoid or to express. Na maybe there's something we really, really want to express. Like maybe, for example, sobra tayong galit. And so ang gagawin natin is we'll act mad, 'di ba? Gagalit tayo ng tao, mang-asar tayo. Pero sa totoo, hindi ko naman gustuhin talagang saktan ibang tao. Ang gusto ko lang is malaman ng tao na nag-hurt ako or nagagalit ako, 'di ba? So sometimes it's to express something. So let's try exercises, okay? Sample number 1 natin. Let's say may isang child with autism, tapos nasa classroom setting tayo. And then, it's a typical day in class, tapos nag-uusap-usap ang mga classmates, nandiyan yung teacher, ganyan, maingay. And then bigla, yung bata, tawagin na natin siyang Johnny. So si Johnny, bigla siyang nag-blurt out ng offensive joke. So ano na ang mangyayari after? So may consequence tayo. Siguro, ang mangyayari after is baka tatahimik yung class, titingnan siya kasi ang offensive ng joke. Baka papagalitan siya ng teacher. So based on what happened, 'di ba? And hindi ngayon, syempre sa example natin, one example lang tayo. Pero when we do the functional behavioral assessment, ang gusto natin gawin is parang gine-journal lahat to. So makikita natin ang pattern kasi mahirap naman magsabi based on one instance lang, 'di ba? Hindi din naman fair sa child. So ang gusto natin is kunyari as parents, pwede kayong mag-journal sa notebook na ito nangyari, ito ginawa niya, ito consequence. Ano kaya 'yon? Pero may nangyari ulit, sulat niyo ulit. Tapos sooner or later, may lalabas siya na pattern para maintindihan natin ano siguro yung purpose ng behaviors na to na ginagawa ni Johnny. So, one possibility is, for example, let's say yung purpose ni Johnny pala is to get friends. Nag-offensive joke siya kasi gusto niyang magka-friends, gusto niya maging funny, gusto niya maging cool, or gusto niya mag-fit in. Pero syempre, offensive yung joke, di ba? So, hindi naman dapat gagawin yon. So, apart from the standard ABC, tapos identifying the purpose, I challenge us, let's think even beyond that. Let's think naman about the thoughts and the feelings. Ano kaya yung iniisip ni Johnny in that moment? Ano kaya yung nafe-feel ni Johnny in that moment? So, pwede nating sabihin, for example, baka ang nafe-feel niya is, I want to make friends, but I don't know how. Or they don't
like me or they don't think I'm interesting. So baka mag-funny joke na lang ako. Or baka ang nafe-feel niya is very anxious kasi lahat ng tao nag-usap-usap tapos nale-left out siya, hindi niya alam gagawin niya. So bigla nag-blurt out na lang siya ng joke. Or baka nafe-feel niya confused siya kasi hindi niya alam paano siya makikisabay sa conversations or hindi niya alam how to be funny or how to make friends. So if we understand yung purpose ng action or ng behavior ni Johnny and then more so the thoughts and the feelings of Johnny, then pwede natin pasukan ng ideas of how can we help Johnny kaya. So here, naglagay ako ng some ideas of how we can help in each A, B, C, ganyan. Tapos sa thoughts and feelings. Pero yung sa ABC, hindi naman parating kailangan kada column meron tayong parang suggestion or pwedeng gagawin. Pwede naman isang column kung feeling nyo, nandun ata yung point of change, doon ako papasok. Pero sa thoughts and feelings, what I recommend is always natin gawa ng paraan. Always speak to the thoughts and feelings. Kasi malaking tulong yan sa child to help also improve behaviors but also to help relationships in the family and also help the child develop self-confidence. Kasi ibang klase yung self-confidence na develop natin pag nafe-feel natin may umiintindi sa atin, di ba? And may nakakaintindi sa atin. So sa sample natin with Johnny, yung sa classroom, ano kaya yung pwedeng ma-change or maitulong para maiba din yung behavior? Maybe the classroom size is too big. Maybe Johnny feels invisible. So for example, excuse me, parang I've worked with some teenagers with autism na that's something they have mentioned quite often na in-ignore lang naman ako or parang naman wala ako dun sa classroom, I feel invisible or I don't know how to join in the conversation. Pag kasi masyadong malaki yung class size, the more you feel lost in it, di ba? So could that be something na we help Johnny with? Pero in the sense of the offensive joke, kasi naintindihan na natin, yung gusto naman ni Johnny is to make friends. Kasi pag nakatingin lang tayo sa behavior mismo, yung automatic reaction syempre of a parent, a teacher, an adult is, that's wrong, wag mo sabihin yan. Or don't say that, sinabi ko na sa'yo 100 times, wag mo sasabihin yan. Di ba, we're telling you, don't say that. Parang we just talk to the behavior. Pero ngayon, naintindihan natin, hindi, yung purpose pala niyan, gusto lang niya magka-friends, hindi niya alam paano. So now, pasukan natin ng intervention or ng strategy na turuan natin siya ng other ways to make joke. Turuan natin siya ng other jokes, di ba, na hindi offensive. Pero na makaka-friends pa rin siya. Or sa consequence, baka instead of titingnan siya ng classmates niya na parang weird siya, baka ang pwede natin gawin is kausapin din yung classmates na i-explain lang, si Johnny actually sobrang niyang excited na to be part of the group, hindi niya sinasadyang maging offensive. So baka next time pwede niyo rin siyang i-remind na, Johnny, baka may ma-hurt sa jokes mo, wag na lang ganyan next time, 'di ba? So yung peer support, baka pwede rin yun makatulong. Or again, practice other ways to make friends, other topics na lang, di ba? And then, so yung point of why we're doing the exercise of what is the purpose of this behavior is kasi we want to make sure na kukuha pa rin niya actually yung objective ng behavior niya. Ang gusto lang natin is ibahin yung behavior. So hindi natin sinasabi, wag ka na magpangarap magka-friends, Johnny. Or mali ang objective mo to get friends. Hindi tama yung objective. Wala namang mali sa objective niya. There's nothing wrong with the purpose of his behavior. We just have to help him find a better way to get that behavior. But then again, sa thoughts and feelings. Very important yan. So as much as we help him with the behaviors, gusto natin parati rin nating na-validate yung nafe-feel ni Johnny. So when we talk about validating, it's basically saying, Johnny, naintindihan ko, hindi mo naman minimin na maging offensive. Sa tingin ko, ang gusto mo lang talaga is magka-friends, no? Siguro, pag naintindihan ko yon kasi ako din gusto kong magka-friends. Parang gusto natin bina-validate pa rin yung nafe-feel nila and yung sinithink ng bata. So, just again, we'll go through it faster, pero let's do a second example, diba? So, for example naman, nasa party kayo, or nasa gathering, or family dinner, or something. And then, yung behavior ni Johnny, for example, is naka-earphones siya. So,
naka-earphones, wala siyang kinakausap, tapos parang nagmumukmuk siya sa corner, for example, di ba? Ano yung pwedeng mangyari after that? Ang pwedeng mangyari is maybe hindi na lang siya papansinin ng mga kasama niya, yung mga family friends. Or baka mapagalitan din siya ng magulang niya. Johnny, sinabi na sa'yo, hindi yan proper social behaviors. Ganyan na, bakit walang kinakausap or bakit ka naka-earphones lang, rude yan. Pero pag-isipin natin, ano kaya ang purpose ng behavior niya? Baka naman, it's to avoid. Baka tinatry niyang i-avoid yung social anxiety niya na hindi niya alam gagawin niya, hindi niya alam sasabihin niya, he feels very awkward. Mag-earphones na lang. Diba? And then let's take that a step further. Ano naman yung thoughts and feelings ni Johnny? Baka yung thoughts and feelings niya, maybe he's feeling anxious, na I don't know what to do. Maybe he's feeling sad na hindi naman nila ako gusto or hindi naman nila ako friend. And then he could be thinking that, I don't know what to say, people don't like me anyway, di ba? So how can we help him? So we can help him, for example, na, again, the gathering size, maybe Johnny would behave differently if, let's say, play date na parang 2 friends lang instead of a big group. Maybe Johnny also needs extra guidance on how to start conversations, how to sustain conversations. And then maybe the adult can help Johnny facilitate topics. So, kunyari, uy, anong ginawa niyo this weekend? O ikaw, Johnny, anong ginawa mo? Parang may tutulong sa kanya to encourage him to socialize. Or yung sa consequence, di ba? Pwedeng instead of papagalitan, baka encourage natin siya, Johnny, pre-practice na natin to. Try natin yung mga topics na napag-usapan na natin, di ba? Try mo sa friend mo, I'm sure interested din siya sa same game na pinaplay mo or something, di ba? And then again, it's not about taking away the purpose. He wants to avoid the social anxiety. Okay, we understand, di ba? So let's help him do that. We want him to still not be socially anxious, but maybe in a better way, di ba? And then again, we validate how he feels. Johnny, naintindihan ko, it's very confusing. Pag malaki yung gathering, ang ingay-ingay, hindi mo alam gagawin. Alam ko, that's so anxiety-provoking, nakaka-anxious. Pero eto, i-practice natin para next time, matry mo yung mga strategies natin, di ba? So again, we talk to him about what he's thinking and what he's feeling. So, based on the things we talked about, meron tayong guide questions na baka makatulong pag, gusto nyong i-try, mag-journal nga kayo. These are some of the questions that you can think about as you journal and as you answer. Yung sa antecedents, meron nga bang factor sa paligiran na pwedeng baguhin or pwedeng i-change na makaka-help to improve the behavior? Meron bang mga triggers in the environment na pwede rin nating i-change? Yung sa behaviors naman, anong skills pa kaya yung kailangan matutunan? Paano pa natin siya matutulungan to get his purpose, to get the objective, pero in a more positive way? So, replacement siya of positive behavior. And then sa consequence, may negative reinforcement ba? Well, ibig sabihin ng negative reinforcement is hindi maganda yung behavior. Let's say, nagtatantrum. Tapos, because nagtantrum, binigay ng magulang yung gusto ng bata. Nagiging negative reinforcer yan. Ibig sabihin, nare-reinforce natin sa child na, yan, pag nagtantrum ka, makukuha mo yung gusto mo. So then, next time, magta-tantrum na lang yung child kasi natuto siya na pag bibigay din naman kasi sa kanya pag nagtantrum siya. So then, if nanonotice natin, ay, nagiging negative reinforcement na pala yung reaction ko, then that's what you have to change. Then, if we change that, let's say we say, hindi ko bibigay sa'yo pag nagtantrum ka. Pero if you stay calm and ask nicely, tsaka ko bibigay. Diba? Then, change natin yung behavior. Kasi gusto natin mas positive yung behavior ng bata. Or sometimes, isipin natin yung response pa yung consequence, nagiging trigger. Like for some children with autism, they are very sensitive to parang the modulation of voice. So, even if maybe for us, hindi siya malakas, maybe for the child, pinapagalitan na siya, tapos nati-trigger siya lalo, tapos magsa-cycle tayo. So, something to keep in mind is, yun ba yung nangyayari? If so, how can I change that? Diba? And then sa function, so basically, yun yung tanong natin, diba? Ano ang purpose ng behavior? Ano ba yung objective ng behavior? And then,
paano natin tutulungan yung bata, makuha pa rin yung objective na yan, okay lang yon, pero ng mas mabuting paraan. And then sa thoughts and feelings, di ba, we think about ano kaya iniisip niya, ano kaya yung nafe-feel niya, and kaya nakasulat dito, vulnerable feelings is kasi hindi lang to happy or sad, di ba? Yung vulnerable feelings talaga is yung parang vulnerability. Hindi ako marunong, hindi ko kaya, nahihiya ako, or natatakot ako, baka hindi nyo na ako love, or ayaw nyo na sa akin. Yun yung mga more vulnerable feelings. And kung maintindihan natin yun and we speak to it, so how can I validate this? If we tell him, I understand, and that's not true, ganon, very powerful yan. Very powerful in helping us understand the child, but also helping the child just be emotionally happier and healthier. Sorry. So all this time, we've been talking about understanding thoughts and feelings through behaviors. So now let's talk about how to understand thoughts and feelings through language. Kasi yan ang ating best case scenario, di ba? Na kung may iniisip or may nafe-feel yung bata, gamitin na lang niya ang language para mas direct yung communication, mas maintindihan siya ng ibang tao, and mas makaka-respond appropriately ang ibang tao. So how can we teach it through language, especially when children with autism, of course, can have language delays? So one is intentionally teach emotional vocabulary. So yung kiyari, pwede kang mag-feelings faces chart like dito, or we can tell social stories, which is basically just telling stories about other people, like in a book, ganyan, or you can look online for different kinds of stories of other kids, and then you talk about the feelings of the characters. But yung basically to teach emotional vocabulary is to teach na maraming words na pwedeng gamitin para i-express kung ano yung nafe-feel natin. So for example, in Tagalog, di ba? Pagsasabihin mong nahihiya ako versus ikinahihiya mo kasi ako eh. Or mahiya ka nga, 'di ba? Or ay baka mapahiya ako. Parang 'di ba ang nuance, all those hiya lang yung root word, pero each one comes with a slightly different kind of emotion. And so ang gusto natin turuan is maraming ways for us to express how we feel, but tinuturo yan, naaaral naman yan, 'di ba? And then the next part is be a role model. So as parents, tayo din, kailangan marunong tayo gumamit ng language natin to express how we feel, to talk about what we think in a positive way, di ba? Not positive na happy, positive na steady. Hindi yung ginagamit natin language kasi galit na tayo, tapos kung ano-ano nang lumalabas, tas nakaka-hurt. Yung more of, we use language to show na tamo, meron akong internal experience, pero nasasabi ko para maintindihan ninyo. So, ang gusto din natin sa bata, ganun din, na, sige, let's use your language para maintindihan ka pa namin even more and matulungan ka pa namin even more. And so, some of the ways to validate naman what is being expressed is some sample statements like naintindihan kong nakaka-disappoint yung nangyari. Or kung ako ikaw, siguro mahihiya din ako. Or alam kong nakaka-nervyos ang nangyayari ngayon. Parang basta ipasok natin yung mga feelings words, di ba? To communicate na, yun nga, naintindihan natin, tsaka ito yung words na pwede mong gamitin next time. So, the things that we've been talking about, some general strategies. One is to be an adult role model. So, tayo mismo role model for the child. Second, role playing. So, this is very helpful kasi what we're talking about nga, di ba? Social skills, following rules, or not being so rigid in, let's say, the way you talk about your topics. Yung mga, all those things that we're talking about, or changing behaviors, as we said, they can be learned. All of it, pati emotional words, they can all be learned. So that's very hopeful. That's a very optimistic thing, di ba? Kasi matututunan yan. Pero we learn it by practicing. So it's very helpful, and the studies are, the research is also showing this, that role playing or behavioral rehearsal is very helpful. So pwede naman at the start one-on-one lang, tapos mamaya siguro try nyo muna, small group muna, tsaka na yung big group real time. Dahil sabihin natin, try mo na yung strategy. Pwede namang in phases.
general strategies that can help that we talked about, emotional processing, kung kaya, di ba? Talk about how he feels, what happened. Hindi naman kailangan sobrang haba ng usapan. Kahit quick lang, para lang yun nga, matutunan natin ang ating emotional words. And then positive reinforcement, hindi negative reinforcement. So again, negative reinforcement is hindi maganda yung behavior and binibigay na lang natin yung objective ng behavior. Ang positive reinforcement is maganda yung behavior. And doon tayo papasok with the reinforcements. Doon pumapasok yung rewards or doon pumapasok na makuha niya yung gusto niya or even hindi siya kailangan rewards. Praise, thank you so much, that was so kind of you, or I'm so proud kasi talagang you really worked so hard on that. Parang lahat yan positive reinforcements na, di ba? And then, so lastly, for all the parents who are watching here, we just want to encourage you and also thank you kasi parents can really help a lot. You are the number one, people in your child's life, no matter what. And so malaki ang maitutulong ninyo sa overall holistic improvement ng inyong mga anak. Ang important is consistency, continue lang yung practice, and kung kinakailangan, humingi lang ng guidance from specialists. What studies are also showing is yung own thoughts and feelings ng parents and yung sense of control nila over the child's condition, meaning how they think about it, how they feel about it, and whether they feel na meron akong maitutulong dito, meron akong maigagawa, kaya ko to. All of that affects how they make decisions and also how successful they can be to be a partner in helping their child improve further. So, on that note, I will be ending my part of the lecture, ating references, and to turn it over to Dr. Ramos, who will talk more about how we can support naman the parents. Since very key people kayo sa improvement ng inyong mga anak. So, salamat po. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat muli. So sa bahagi po ng aking presentasyon, ang focus ko po ay ang mga tagapag-alaga ng batang may autismo. So kabilang dito ang mga magulang, pati mga lolo at lola, pati na rin po mga teacher. So alam po natin, sama-sama natin sa ASD journey kapag may anak tayo na may autismo. Kasabay ng sariling paglalakbay mismo ng batang may autismo, ang sariling paglalakbay din ng mga magulang o tagapag-alaga. Kita natin na parang masasabi natin na parang sistema ang pamilya, no? So kung anong nangyayari sa isang bahagi ng pamilya, naapektuhan din yung iba. So kapag ang anak ay may autismo, apektado ang mga magulang at tagapag-alaga. At ang pinagdadaanan ng mga magulang at tagapag-alaga ay may epekto din sa bata. So sa mga sumusunod na minuto, ang layon ko ay mapag-usapan natin bilang mga tagapag-alaga ng batang may autismo, ano-ano bang mga challenge na hinaharap natin, mga hamon? At ano ang makakatulong sa pagharap ng mga hamon na yon sa ating paglalakbay? So ayon sa mga pag-aaral, pwedeng igrupo sa mga 5 bahagi na ito ang mga challenges na hinaharap ng tagapag-alaga ng batang may autismo. So una ay ang managing the child mismo, ang pag-aalaga mismo sa bata. So alam natin na kapag na-diagnose ang ating anak na may ASD, isang hamon sa atin ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol dito sa kondisyon na ito. Marahil marami sa atin first time lang narinig ang autism spectrum disorder nung na-diagnose ang ating anak. So kailangan natin malaman ano nga ba ito, anong ibig sabihin nito. Kailangan natin malaman ano ba yung mga therapy o treatment na kailangan. At biglang marami tayong nakikilala mga iba-ibang specialista, mga termino na parang neurodevelopmental pediatrician or pediatric neurologist, mga occupational therapist at speech therapist, pati mga SPED teacher, no? So maliban sa general na kaalaman tungkol sa ASD, kailangan rin natin unawain at intindihin ang sarili nating anak. Alam natin na walang magkatulad na batang may autismo. Unique at kakaiba silang lahat. So bilang tagapag-alaga ng batang may autismo, kailangan natin madiskubre
at maintindihan ang kakayahan at strengths ng sarili nating anak. Halimbawa, kailangan natin makita ano ba yung mga kagalingan niya or ano yung mga bagay na nagagawa niya. Kunyari, magaling pala siya sa music or 3 years old lang ang anak ko pero marunong na pala siyang magbasa. So, kailangan din natin malaman ang kanyang mga pangangailangan at mga kahinaan. No? Ano ba yung mga areas of weakness niya? Kunyari, nakita natin na sensitibo pala siya sa mga maingay or minsan hindi siya sensitive sa pain or sakit kaya kailangan natin bantayan na hindi siya masasaktan. So kailangan natin bilang mga magulang at tagapangalaga na makilala ang natatanging katangian ng ating anak. Kasi tayo lang naman talaga ang magiging eksperto sa ating anak. So kahit may mga eksperto na mga doktor na tumutulong sa inyo or mga espesyalista at therapist, kayo po ang eksperto sa inyong sariling anak. At related na dito rin ang hamon or ang challenge ng pagsuporta at pagtaguyod sa ating anak. Pagiging advocate sa mga pangangailangan nila, lalo na kung bata sila at lalo na kung hindi nga sila nakaka-express. No? Kailangan natin mabigyan sila ng suporta, kunyari sa eskwelahan, kailangan natin maraman kung ano yung dapat nating hilingin na accommodations or support para maka-function sila ng mabuti sa eskwelahan. Ang hamon sa atin ay ang maging number one fan ng ating anak, na talagang kilalanin sila ng mabuti at maging masugid nilang taga-suporta kasi nga tayo ang maglalaban para sa kanila. Alam din natin na walang user's guide o manual sa pagiging magulang, di ba? So kung ang alam natin na ang pag-aalaga ng isang anak na typically developing ay medyo challenging na, nakikita natin na medyo mas challenging pa kung iba ang development ng ating anak. No? So kailangan natin i-level up ang ating parenting skills. At nakita natin sa discussion ni Dr. Sabrina na marami tayong magagawa, no? Pero hindi yon parang natural or parang hindi natin agad nalalaman yon, ano? So parang kailangan talaga natin pagbutihin at parang challenge sa atin na i-level up ang ating parenting skills. Lalo na kung may mga behavior issues ng ating anak, no, na kailangan nating matugunan. Isa ring hamon ay ang emotional coping na dinadaanan natin, ano? Iba-ibang mga damdamin na nararamdaman natin bilang tagapag-alaga ng batang may autismo. So minsan nandyan ang lungkot, di ba? Nandyan din ang denial or hiya. Minsan feeling guilty tayo na may ginawa ba ako, ganyan. Or minsan baka may paninisi or galit, no? Bakit nangyari ito sa akin? No, nandyan rin yung pagharap natin sa sakit minsan ng paghusga ng ibang mga tao, di ba? Dahil hindi nila minsan naiintindihan kung ano ang kondisyon ng ating anak. Ayon rin sa pag-aaral, maraming mga magulang at tagapag-alaga ay talagang nakakaranas ng anxiety or pangamba at pag-aalala sa kanilang anak. Lalo na sa hinaharap, magkakatrabaho ba ang aking anak? Pamilya ba siya or magiging independent ba siya? Iba-iba ang nararanasan nating mga damdamin at challenge ito, no? At upang daanan itong lahat, no, ang nais rin natin ay sa huli makaranas rin ng pagtanggap or calm acceptance, no? So iba-iba yung paglalakbay natin at alam natin na iba-iba yung nararamdaman natin bilang tagapag-alaga ng batang may autismo. Isa ring hamon na nakita ng mga pag-aaral ay ang impact on our relationships. No? Kapag nag-aalaga tayo or may anak tayo na may autismo, naapektuhan ang ating pagiging connected or relationships natin sa ibang tao. So, mga ugnayan na naapektuhan ay halimbawa bilang mag-asawa, di ba? Minsan, wala tayong oras para sa isa't isa or minsan nagkakaroon tayo ng conflict kasi baka iba yung pag-isip natin tungkol dun sa pag-address ng mga pangangailangan ng ating anak. Oops. Nandyan din yung kakulangan ng panahon sa ating ibang mga anak. No? Alam natin na minsan masyadong nafo-focus or natutuon yung ating pansin sa anak natin na may autismo at minsan hindi natin masyadong nabibigyan ng priority yung iba nating mga anak din. Nalilimitahan rin minsan ang ating opportunities na makapag-socialize sa ating mga kaibigan, di ba? Or even sa iba nating mga kapamilya
na minsan dahil kailangan natin dalhin ang anak natin sa therapy or kailangan magsundo at maghatid sa eskwelahan, wala na tayong panahon para makipagkita sa ating mga kaibigan or sa mga pamilya. At naapektuhan din ang ating ugnayan sa ating komunidad. Alam natin na minsan marami pa ring mga marites, di ba, na hindi nga naiintindihan ng ating anak, pinupuna or hinuhusga yung ating kunyari bilang magulang or hindi nga nila naiintindihan na bakit ganun yung ating anak at maraming nasasabi. So dahil sa lahat ng mga challenges na ito sa ating relationships, no, minsan nakakaranas tayo ng social isolation, yung damdamin na nag-iisa lang tayo. So, isa ito sa malaking hamon na hinaharap ng mga tagapag-alaga ng autism. Nandyan din ang challenge ng pagharap ng mga practical demands, no, ng day-to-day life natin. Halimbawa, bilang nanay, kailangan natin bigyan ng focus din ang ating domestic responsibilities or mga tungkulin sa bahay, no? Ano ba yung mga kailangan natin, hindi lang para sa anak natin na may autismo, pero sa ating buong pamilya, no? Nandyan din yung pangangailangan na magpunta sa doktor, maghanap ng therapy at dali ng mga anak natin sa therapy, no? Tapos marami tayong kailangan ibalanse, no, sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw. Si Daddy kailangan magtrabaho, 'di ba, ng doble minsan. So hindi rin nakakagulat na isa sa epekto sa mga tagapag-alaga bilang nanay at tatay lalo na ay ang stress at pagod, no, sa pag-aalaga ng batang may autismo. At hindi natin maitatanggi na isang malaking challenge rin ang financial burdens na dala ng pag-aalaga ng may anak na may autismo. Alam natin na ang therapy at edukasyon at pagpunta sa mga doktor, pagkukonsulta ay mahal, no, at expensive. At karaniwan ang nanay ay kailangang tumigil ng trabaho, 'di ba, para maging full-time sa anak. At dahil doon, si tatay naman ay kailangan magtrabaho ng doble para nga ma-meet ang financial needs ng pamilya. So gaya ng nasabi ko kanina, parang sistema, 'di ba, ang pamilya. So kapag ang magulang ay stressed, ang karaniwan na nangyari ay nasa-stress din ang bata. At kung nasa-stress ang bata, nasa-stress din minsan ang magulang. So nakikita sa mga pag-aaral na parang nagiging cycle ito ng stress. Na parang nabanggit din ni Dr. Saba, no, na pag kunyari na-stress ang magulang, nasa-stress ang bata, at dahil nasa-stress ang bata, minsan na-express nila ito sa mga behavior difficulties or behavior challenges, no? At dahil nagkakaroon ng behavior difficulties or behavior challenges ang bata, nasa-stress din ang magulang. At parang paikot-ikot siya na stress. At syempre, ayaw naman natin yon, di ba? So, ang kinakailangan natin ay ang healthy or adaptive coping. Ang at pagkaya sa mga hamon na dinadala ng pangangalaga ng batang may autismo. At hindi lang ito para sa atin, kundi mas mahalaga para sa ating anak or para sa batang may autismo. Dahil ayon sa mga eksperto, critical ito sa pag-unlad at pagprogreso ng ating anak. So ano bang mga makakatulong para sa healthy or adaptive coping? So maaari nating pag-usapan ang tatlong bagay, no? Being informed, staying connected, and practicing self-care. So anong ibig sabihin ng being informed? So ibig sabihin lang nito yung dadagdagan natin ang ating mga kaalaman, ang ating skills, ating information about how to take care of our kids, how to be a better parent, ano. So sa pamamagitan ng pagdagdag ng ating impormasyon or kaalaman, nabibigyan tayo ng coping tools o paraan ng pagkaya. So marami dito na pakinggan natin, no, sa discussion ni Dr. Sabrina. Bahagi din ng being informed ay ang pag-collaborate sa mga specialists, no, sa kagaya ng mga doktor ninyo, ng mga therapist, ng mga teacher, pati na rin kaming mga psychologists. At kasama na ng being informed ay ang pagtuto natin at pag-share ng mga kaalaman natin sa iba ring mga tagapag-alaga ng batang may autismo, sa ibang mga pamilya, sa mga grupo, sa mga teacher, no? Lahat ng mga ito ay mga paraan upang madagdagan ang ating kaalaman. At kung iisipin natin, ayun talaga rin ang goal ng ating home program, di ba? Na mabigyan kayo, mga taga-alaga, mga magulang ng batang may autismo,
ng karagdagang kaalaman, mga skills at training at para mabigyan kayo ng sense of empowerment, no, sa pangangalaga nyo ng batang may autismo. May kasabihan tayo na knowledge is power, no? Kung may kaalaman tayo tungkol sa isang bagay, mayroon tayong power or kapangyarihan na ipaglaban ito. Ang kaalaman din ay nagbibigay sa isang tao ng kumpiyansa sa sarili at ng kakayahan na maharap ang ano yung kailangan niyang harapin. So bahagi rin ng being informed ay being involved. Sabi rin ni Dr. Sabrina na mahalaga na bilang mga magulang at tagapag-alaga, kabahagi tayo or kasama tayo sa pag-address ng mga pangangailangan ng ating anak. Kasama na dito nga yung sa mga interventions at mga strategies at training na natututunan natin. No? Kabilang sa mga benepisyo nito ay ang dagdag na insight at pag-unawa sa ating anak. So pag nakikibahagi tayo, kunyari sa therapy ng bata or pag nakakasama tayo sa mga parent training, mas naiintindihan natin, di ba, ang ating anak at paano tugunan yung kanyang mga pangangailangan. Bahagi rin ito ay ang easier carryover of skills from therapy or from school to the home. So ibig sabihin, mas mapapractice din natin sa bahay ang mga natuturo sa ating anak. Halimbawa kung paano makipaglaro sa kanya or paano siya maturuan sa mga gawaing bahay or gaya ng sabi ni Dr. Sabrina, kung paano siya matulungan sa pagproseso ng kanyang mga emotions. No? At kapag involved ang mga magulang, nakita rin ng mga pag-aaral na mas madali ang generalization ng mga natututuhan ng bata kasi nagagawa din nila sa labas ng therapy or sa school na papractice nila sa iba-ibang mga konteksto yung mga tinuturo sa kanila at dahil dito mas namamaster ng bata yung mga tinuturo sa kanila. At isa na ring benepisyo ng parent involvement ay ang less parental stress kasi nakikita ng tagapag-alaga na mas nag-i-improve ang kanilang anak sa kanilang tulong. So pinapakita sa mga pag-aaral kapag tumataas ang information, knowledge, or skills ng magulang or tagapag-alaga tungkol sa autism, mas nagiging mabisa ang pag-advocate or pagtaguyod nila sa needs ng kanilang anak. Mas nalalaman nila kung ano ba yung mga kailangan kong hilingin, kunyari sa eskwelahan, di ba? At kapag ma-improve din ang parenting skills ng magulang, mas tumataas ang kakayahan nila na alagaan ang kanilang anak. Tumataas ang kanilang kakayahan at kumpiyansa, yung competence at sense of confidence nila. At kapag, ayon sa mga pag-aaral, kapag empowered ang parents, mas nagiging positibo ang pag-unlad ng kanilang anak. Nagre-resulta ito sa more positive child outcomes at nag-i-improve din ang quality of life ng buong pamilya. Nagiging less stressful yung kanilang pang-araw-araw na karanasan kasi nakikita nila, nakabahagi sila sa pag-improve ng kanilang anak at nakikita nila na nag-i-improve ang kanilang anak. Isa pang paraan na makakatulong sa healthy adaptive coping ay ang staying connected. Okay. Importante ito na makakuha tayo ng support from other people. So mahalagang alagaan at patibayan natin ang ating mga relationships para sa emotional support at sa practical support. So halimbawa sa ating bilang mag-asawa na magtulungan tayo, 'di ba? Sa ibang mga kapatid ng ating anak na may autismo, na maging close din sila. Sa ating mga kaibigan, pwede rin tayo humingi ng suporta, 'di ba? Na maintindihan nila na ito yung mga pangangailangan ng ating anak, na ganito lang siya, na hindi naman siya nakakatakot or hindi nakakahawa yung kanyang sakit, 'di ba? Na maintindihan nila na bata rin siya at na maari din nila siyang makilala, no? Mahalaga rin na makakuha tayo ng connections or support sa ibang mga grupo tulad ng Autism Society of the Philippines at ibang mga pamilya na nagtatrabaho ng may mga batang may autismo. At kasama na rin dito kaming mga specialista na maaari kayong makakuha ng support sa amin. At siguro isang blessing sa ating kultura bilang mga Pilipino ang ating malaking pamilya na alam natin, maaasahan natin, hindi lang sa financial na support minsan, pero mas importante sa practical at emotional support. Diba? Minsan nandyan si lolo at si lola na
paminsan-minsan sila naman ang pwedeng mag-alaga para naman makapahinga si mommy or makalabas sila si mommy at si daddy, no? Or andyan si tita na pwedeng mag-alaga after school. So kailangan na palaguin at palalimin natin ang ating mga connections at support sa ibang tao. So nakikita natin na bagamat nagiging hamon ang ating relationships or nagiging challenge na i-sustain ang ating relationships dahil nag-aalaga tayo ng batang may autismo, malaking coping support mechanism din ang ating connection sa ibang mga tao sa ating paligid. Importante maintindihan at maalala natin na hindi tayo nag-iisa, no? Na marami tayong kasama sa ating paglalakbay. Kaya importante na magtulungan tayo at importante din na humingi tayo ng tulong kung kailangan. At kung minsan, ang tulong na ito ay sa pamamagitan ng professional help, no? Hindi natin maiiwasan na minsan makakaramdam tayo, kunyari ng anxiety, no? At kung nahihirapan tayo na harapin ng mga gantong malalakas na damdamin at alam natin na normal lang ito sa mga naglalakbay sa autismo, huwag tayong mag-atubili na humingi ng support at tulong. So isa sa mga pwede nating lapitan ay ang ating mga neurodevelopmental pediatrician na makakapagbigay sa atin kunyari ng referral para sa counseling or sa therapy or sa mga support group. Kasi hindi tayo marami sa ating paglalakbay. At ang isa pang paraan ng ating healthy adaptive coping ay ang pag-practice ng self-care. Ano nga ba ang self-care? Ang self-care ay ang pangangalaga lang sa sarili. Ito ay ang ating mga maaring gawain or activities na na-enjoy natin para pangalagaan ang ating sarili. Sinasabing kailangan natin alagaan ang ating sarili para maalagaan din natin ang mabuti ang iba or taking care of ourselves so we can take care of others. May 5 aspeto ng self-care. So, self-care sa larangan ng mental self-care, social, emotional, physical, at spiritual. Kung baga, ang self-care ay iisipin natin na parang permission to pause or parang bigyan natin ang ating sarili ng pahintulot na tumigil sandali. Kasi normal lang naman na kailangan din natin magpahinga. Okay lang na minsan mag-break din muna tayo sa ating pangangalaga. So ano bang ilang mga simpleng halimbawa ng self-care, no? So bigyan natin minsan ng ating sarili ng pagkakataon na kunyari matuto ng bagong skill. Kung mahilig po tayo halimbawa sa pagluluto, minsan bigyan natin ng sarili natin ng panahon na kunyari manood ng YouTube at matuto ng bagong recipe doon. Sa social self-care naman po, bigyan natin ng sarili natin ng kahit maikling panahon na makipagkita sa ating mga kaibigan, lumabas ng sandali at makapag-relax. Sa emotional self-care naman, siguraduhin natin na may pagkakataon tayo, kunyari na mag-share or kumausap sa ating kapatid or matalik na kaibigan, na wag natin kukupin lang lahat ng ating nararamdaman hanggang sasabog na tayo, no? So, may paraan na pwede tayong mag-share at makipag-usap sa iba, makinig sa kanilang advice minsan or support, no? So, emotional self-care yon. At ang physical self-care ay isang bagay na karaniwan natin nakakalimutan o hindi binibigyan ng halaga, no? Pero syempre kailangan natin alagaan ang ating sarili sa physical na paraan. So kailangan natin siguraduhin yung ating kalusugan, na makapagpahinga tayo, matulog ng tama, magkaroon ng physical activity. At ang spiritual self-care naman ay paraan na alagaan natin ang ating pananampalataya, kunyari sa pakikibahagi sa ating church, no? Hindi kailangan magastos or mahal ang paggawa ng self-care, no? Pwedeng mga simpleng bagay lang. So, ang isipin lang natin, kunyari, magpahinga, umupo sandali, mag-enjoy ng ating kape habang kunyari nakikinig ng radyo or nanonood ng konting K-drama natin, mabigyan lang natin ang sarili natin ng panahon na makapagpahinga. So parang lang yan tayong nagre-recharge ng ating baterya, ng ating cellphone, di ba? Para hindi naman tayo sobrang malobat or tuluyang maubusan ng baterya at kung ganon, hindi nagagana ang cellphone. So ganon din po sa ating pag-aalaga. Kung maubos na tayo, wala na talaga tayong mabibigay. So kailangan rin natin isipin
na alagaan ang ating sarili para maalagaan natin ng mas mabuti ang ating mga minamahal sa buhay, lalo na ang ating anak na may autismo. Isang interesanteng pag-aaral sa mga magulang sa Asia, nakita ang kahalagahan ng malalim na espiritualidad or faith and religion bilang isang coping strategy. Nakatulong sa mga magulang ang kanilang faith, ang kanilang religion sa pagtanggap sa pagkakaroon ng anak na may autismo. At ang sinabi rin doon na ang pagdarasal, pagbabasa ng Biblia at pakikisama sa mga church activities ay naging malaking source nila ng comfort at strength, no, na nagbigay ito ng katiwasayan sa kanilang kalooban at nagbigay sa kanila ng lakas sa pagharap ng mga iba-ibang hamon na dinadala ng pag-aalaga ng anak na may autismo. Kasama na rin ng self-care at spirituality ang pagkakaroon ng mga positibong mga paniniwala or positive beliefs, pag-unawa, paniniwala at saloobin tungkol sa pag-aalaga ng batang may autismo. Bagamat alam natin na may mga hamon at pagsubok at mahirap minsan mag-alaga ng batang may autismo, mahalagang makita din natin ang mga positibo. Bahagi nito ang pag-iba ng lente or lens na ginagamit natin sa pagtingin natin sa pagkakaroon ng batang may autismo. Parang ibahin natin ang salamin na ginagamit natin. Tinatawag na cognitive reframing. No? Hindi ibig sabihin nito na parang i-deny natin na ang reality na may mga challenges at difficulties talaga na nadala ng pag-aalaga ng batang may autismo. Hindi yun ang ibig sabihin natin. No? Ang ibig sabihin ng cognitive reframing ay, oo, nakikita pa rin natin ang realidad ng mga hamon, pagsubok at difficulties, no? Pero sinusubukan natin na tingnan ito sa mas positibong perspective, no? Gaya nga nung sinabi dun sa video nung umpisa, no, ang mga batang may autismo, parang kakaiba ang tingin nila sa mundo. So siguro yun rin yung invitation sa atin, no, na tingnan rin natin sa kakaiba, mas positibong paraan ang mga nararanasan natin. So ayon sa mga pag-aaral, ano yung mga positibo ng pagkakaroon ng mga positibong beliefs na natutunan ng mga nag-aalaga ng batang may autism, no? So ilan sa kanila yung sinabi nila na ang anak nila bilang biyaya ng Diyos, no? Na binigay ito ng Diyos sa kanila at blessing pa rin ito kahit medyo mahirap minsan. Nandyan din yung pag-focus sa mga strengths ng bata, ng anak. Imbis na pagtingin na lang lagi doon sa kanyang mga kahinaan or mga problema. So kunyari, nakikita nga natin na baka nahihirapan ang anak natin sa academics. Pero subukan natin tingnan ano ba yung mga kagalingan niya. So baka magaling siya sa music, magaling siyang sumayaw, magaling siyang kumanta. Or kahit na masayahin siyang bata, di ba? Strength din yon at kagalingan din yon sa buhay, no? So isa pang positive ay ang mga learnings na nadadala ng pagkakaroon ng anak na may autismo. Hindi lang tungkol sa learning tungkol sa ASD, no, or sa iba-ibang mga therapy, kundi learnings na rin nadala, kunyari nung mga natutunan natin dahil sa mga fixations at interests ng ating anak. Biglang ang dami na nating alam na mga tungkol sa mga planeta or biglang alam na natin ngayon yung iba-ibang mga flags ng ibang mga countries, no, dahil natutunan natin ito sa ating anak na ayun yung mga interes. Marami rin ang nakakita na ang pagkakaroon ng anak na may autism ay talagang nagpalapit sa kanilang pamilya at lumakas ang kanilang samahan, no? Na dahil may anak na may autismo, talagang naging close lahat, nagsama-sama lahat at kumbaga nag-isa ang pamilya, nag-unify ang pamilya at lumakas ang kanilang pagsasamahan. Marami ring mga magulang ang nakakita ng personal growth na naranasan nila sa pag-aalaga ng batang may autismo. At although lagi kong sinasabing magulang, alam ko na marami sa atin na nag-aalaga ng batang may autismo bilang lolo, lola, kamag-anak, or pati teacher, or pati mga espesyalista. Marami rin tayong natututunan sa kanila at sa pag-aalaga natin sa kanila, no? At sa mga magulang, ilan ito sa mga personal growth na nakita nila, na natuto silang mas maging mapasensya at mapag-unawa
hindi lang sa anak nila, no, kundi sa ibang mga tao rin. Natuto sila ng empathy or maging sensitibo sa mga pangangailangan ng ibang tao. Kasi 'di ba nakikita natin sa mga anak natin na may autismo na minsan hindi nila talaga nasasabi kung ano yung kanilang iniisip or nararamdaman, no, gaya ng sabi ni Dr. Sab. So natututo tayong maging attuned or maging sensitive kung ano ba yung mga nararamdaman at naiisip hindi lang ng anak natin kundi ng ibang tao. At dahil doon nagiging mas compassionate tayo, 'di ba? Natutunan din ng mga magulang ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-asa, 'di ba? Na kahit may mga paghihirap, ganyan, hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi nakikita naman natin na nag-i-improve, bumubuti ang ating anak. Marami ring magulang ang nakakita ng value of gratitude, no? Pagiging mapasasalamat, no, na kahit nga may mga challenges, marami pa rin tayong kailangan pasalamatan. At marami sa kanila ay nagsabi na ang pagkakaroon ng anak na may autismo ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang buhay. At nakita rin nila kung ano nga ba talaga ang pinaka-importante sa buhay, 'di ba? Kung baga parang na examine nila ang kanilang values at priorities at ang meaning at purpose ng kanilang buhay. At siguro dahil rin nga malapit na ang Valentine's, no? At relevant rin itong isang positive belief na sinabi ng mga magulang na kung minsan pagod na pagod ka na at parang ubos na ubos ka na, ang huhugutan mo na lang talaga ay ang pagmamahal mo sa iyong anak, no? Na minsan magandang paalala na sa lahat ng mga pagsubok at mga hinaharap natin, na ang mahalaga, all we need is love. Sabi nga, so ngayong Valentine's Day. So, sa sama-sama nating paglalakbay sa ating ASD journey, no, sana po makatulong ang ilang mga pabaon na aking natalakay ngayong araw. Di po ba minsan sa mga sine or mga palabas, pelikula, kapag may journey or adventure ang bida, minsan binibigyan siya ng mga magic stones, di ba? Or mga mahiwagang bato na tutulong sa kanya sa pagharap ng mga hamon at mga challenges na dala ng paglalakbay. Bilang mga tagapag-alaga po ng batang may autismo, hindi po magic stones ang kailangan natin, kundi mga empowered parents na ginagamit po ang kanilang information power, ang kanilang connections or relationships power, ang kanilang self-care power, ang faith power, at ang love power. Upang po tayo lahat ay tumungo sa stronger families in our ASD journey. So maraming salamat po sa pagkikinig at maraming salamat sa inyong pagtitiwala.